Magandang araw sa iyo, Tito Makoy, at sa lahat na nakikinig sa iyong channel. Magtatago po ako sa pangalang Simbo. Lalaki ako at meron akong katangiang medyo weirdo pagdating sa kung ano ang gusto ko sa babae. Kaya naman attracted akong masyado sa mga babaeng may iksing magdamit kahit pa nasa pampublikong lugar. Kaya hindi ka magtataka kung marami sa mga naging girlfriend ko ang minsan na pagkakamala ang mga prostitute. Ito rin ang madalas na pinupuna sa akin ng mga kaibigan ko. Ayon sa kanila, ang ganyang uri ng babae ay hindi ang klase ng babaeng ibabahay mo, pakakasalan at ipagkakatiwala ang pangalan at apelyido mo. Kagaya ko, Mrs. Simbo. Kaya lang, Tito Makoy, ito ang gusto ko, kaya dyan talaga ako. Taong 2017, lumipad ako papunta dito sa Algeria. Nagtapos ako dyan sa Pilipinas ng Bachelor of Science in Fisheries. Kaya maswerteng nakatsyempo ako at nagkaroon ng pagkakataong makapagtrabaho dito. Lumipad ako para magtrabaho sa isang fish farm sa gitna ng disyerto. Hindi ko pinalampas ang pagkakataong ito, Tito Makoy, kasi sa tingin ko challenging. Akalain mo sa gitna ng disyerto, fish production ang pagtatrabahuan ko. Excited akong lumipad, ngunit nadismaya ako ng kaunti pagdating ko dito sa Algeria. Kasi kailangan pa palang sumakay ng eroplano mula Algiers papunta sa lugar ng destino ko. Alam nyo kasi, Tito Makoy, ang Algeria, malawak ang land area nito. Ito ang pinakamalaking bansa sa Africa kung land area ang pag-uusapan. Medyo gitnang bahagi ng Algeria ang lugar kung saan ako nagtatrabaho. Disyerto nga ito at nasa gitna ng dates plantation. Dito nga pala sa Algeria, makakakita ka ng iba't ibang uri ng dates. Mamamangha ka kasi ang lalaki at ang tatamis ng mga dates. Malayo rin sa sentro ng maliit na bayan na nakakasakop sa lugar nitong aking pinagtatrabahuan. Kaya, Tito Makoy, naging taong disyerto ako. Dito rin sa farm nakilala ko si Hamza, isang local Algerian national, at kagaya ko, nagtapos rin siya ng fishery science. Kaya nagtagpo ang aming landas dito sa farm. Kaming dalawa ni Hamza ang mga technical staffs dito sa farm. Kami ang nagmamando sa mga manggagawa sa palaisdaan. Kami rin ang magkasama sa isang villa na nakahiwalay sa mga manggagawa ng palaisdaan. Maganda ang aming staff house, bagamati isang gusali ito, magkahiwalay naman ang aming silid. Meron itong common na kusina at meron ding common na sala. Liban sa banyo na nasa loob ng aming silid, meron ding common CR dito. At ang aming silid, Tito Makoy, naka-aircon din kasi nga mainit talaga dito pag summer. Palibhasa, malayo sa kabihasnan, malungkot talaga pagkakatapos ng trabaho. Walang magawa, nakatunganga. At dahil na rin sa time difference ng Algeria at Pilipinas, mahirap makatsyempo ng pakikipag-chat dyan sa Pilipinas, sa pamilya namin at maging sa girlfriend kong si Joanna. Liban pa kasi dyan, mahina rin ang signal ng internet. Ito ang pinakang problema ko dito sa pakikipag-chat. Kaya naman, Tito Makoy, maging ang pakikinig ko sa mga kwentong binabasa mo, maya't maya nag-i-streaming ang YouTube. Naantala ang aking pakikinig sa mga kwentong binabasa mo. Kaya lang po, walang ibang magawa kundi pagtiyagaan na lang ang ganitong sitwasyon. Ang maganda naman sa trabaho ko kasi magkasundo kami ni Hamza. Mabait si Hamza. At dahil nga sa kaming dalawa ang magkasamang palagi buong maghapon at sa gabi, nagkikwentuhan kaming dalawa, naging malapit kami sa isa't isa. Bro ang tawagan namin. Si Hamza nga pala ay mas panganay sa akin ng 3 taon. Subalit, parang magkaedad rin lang kami kung tutuusin, kaya gets namin ang trip ng bawat isa.
Ang napuna ko lang Tito Makoy nitong huli, pareho yata kami ni Hamza nahuhulog na ang loob sa isa't isa. Isang gabi nagluto ako ng adobong manok na hapunan. Hindi nakatiis itong si Hamza. Nagtanong sa akin kung pwede raw siyang makikain ng hapunan. Bagamat talagang isinasama ko na siyang palagi sa aking pagluluto kung ako ang nagluluto, ngunit nang maamoy niya ang aking nilutong adobong manok, nakiusap pa rin ito sa akin kung pwede raw siyang kumain. Tumatawa ako Tito Makoy na sinagot siyang, bakit naman hindi? Yan kasi Tito Makoy ang aming ginagawa rito. Kung minsan naman si Hamza ang nagluluto, isinasama niya na rin ako sa kanyang niluluto. Liban dyan, tinuturoan niya rin akong magluto ng kanilang mga pagkain. At dahil sa nasarapan si Hamza sa aking nilutong adobong manok, siba ang kanyang ginawa noong hapunan. Alam niyo po, natatawa ako kasi kitang-kita kong umaagos ang pawis sa kanyang mukha. Mahilig din kasi sa spicy foods itong si Hamza kaya gustong-gusto niya ang lasa ng pagkakaluto ko ng adobong manok. Kasi nilagyan ko pa ito ng sili kaya maanghang ng kaunti. Liban dyan Tito Makoy, medyo mainit rin kasi summer noon. Pagkatapos naming maghapunan, naligo ako saka pumasok na sa aking silid. Nakahiga akong bahagya, naghihintay na antukin. Makalipas ang ilang sandali, pumasok rin sa silid ko itong si Hamza at mukha yatang kagaya ko bago ring ligo. Nagkikwentuhan kami gaya ng ginagawa namin gabi-gabi at marahil noong matagal na kaming nagkikwentuhan, napagod itong si Hamza sa kauupo. Kaya naman, Simbo, okay lang ba kung humiga ako sa tulugan mo? Yan ang tanong niya sa akin. Okay lang, anong problema doon? Bro, you are my brother. Iyan Tito Makoy ang sagot ko sa kanya sa paghingi niya ng pahintulot kung pwede raw siyang humiga sa tabi ko. Makalipas naman ang ilang sandali, bigla kaming natahimik ni Hamza noong naubusan na kami ng mapagkikwentuhan. At sa pagiging tahimik naming dalawa, yumakap sa akin si Hamza. Nakapikit ang kanyang mga mata at ayon sa kanya, gusto na raw niyang matulog. Halos Tito Makoy sabihan ko na siyang, kaya lumipat ka na doon sa kwarto mo kasi matutulog na rin ako. Yan Tito Makoy ang gusto ko sanang isagot sa kanya. Ngunit pinabayaan ko lang ito kasi trip niyang matulog at wala namang problema sa akin. Ngunit maya't maya pa ay napansin kong hinahaplos-haplos na ako ni Hamza. Hindi lang siya nakayakap sa akin. Ngunit sa akin naman parang normal lang yan. Kasi Tito Makoy, kahit sino naman sa ating mga magkakaibigan, paminsan-minsan habang nag-uusap tayo, merong patapik-tapik, pamasamasahe at merong papisil-pisil. Kaya normal sa akin ito kung titingnan. Kaya lang Tito Makoy, ngayon, si Hamza tila yata tinututuhanan niya. Ako naman tahimik lang, pinapabayaan ko lang siya. Bumangon ako, lumabas sa silid, siniguro kong nakalak ang main door ng aming tinutuluyang villa. Nilak ko rin ang pintuan ng silid ko at pinatay ko ang ilaw. Kaya naman maliwanag sa labas ng bahay ngunit sa loob ng aking silid, madilim. Subalit dahil nga sa ilaw na nagmumula sa labas, naaaninag pa rin namin ni Hamza ang bawat isa. Nagustuhan mo ba? Iyan ang tanong niya sa akin noong namamahinga na kami. Oo ang naging sagot ko sa kanya kasi nasiyahan naman talaga ako sa ginawa namin. Noong gabing iyon sa silid ko na nagpalipas ng gabi si Hamza. Kaya nakaulit pa kami ng 2 beses buong magdamag. Yung huli namin ay pagkatapos niyang magdasal ng kanilang pangumagang dasal. Dahil sa naganap sa amin ni Hamza noong gabing iyon, sa panig ko naman, ewan ko ba Tito Makoy, tila yata may pananabik na akong nararamdaman. Kaya noong sumunod na gabi pagkatapos kong maligo, pumasok ako sa aking silid habang nakahiga. Nananalangin akong sana muling pumasok sa silid ko itong si Hamza. At hindi nga ako nabigo sa aking panalangin kasi
Makalipas ang ilang sandali, pumasok nga sa silid ko itong si Hamza. Bagong ligo rin ito at kagaya ko, nag-spray ng body cologne. Sa muli noong gabing iyon, naging mag-asawa kami ni Hamza. Ang aming ginagawa ni Hamza, tuloy-tuloy na ito hanggang ngayon. Walang gabi na hindi kami magkatabi sa tulugan. Palaging sa silid ko natutulog itong si Hamza. Mag-asawang mag-asawa kami gabi-gabi. Ako naman dahil sa aming ginagawa, makalipas ang ilang buwan na gabi-gabing, naramdaman ko na lang na hindi na kumpleto ang aking gabi kung wala sa tabi ko itong si Hamza. Kaya kung nagkakataong umuuwi siya sa kanila ng ilang araw, hindi ko siya kasama, pakiramdam ko parang kay haba na ng panahon na hindi kami magkasama ni Hamza. Nangungulila kaagad ako sa kanya. Dahil dito Tito Makoy, nagtatanong na ako sa aking sarili, ano ba ito? Lalaki ako. Lalaking lalaki. Ngunit ngayong nagtagpo ang landas naming dalawa ni Hamza, tila yata hindi na ako pangkaraniwang lalaki lang. Lalaki na umiibig sa lalaki rin. Ano ang nangyayari sa akin? Ano na ba ang nangyari sa akin? Tungkol dito Makoy sa aking kasintahang si Joanna, tama nga ang mga kaibigan ko. Para nga itong isda na hindi pwedeng iwanan kasi ilang sandali lang lalapitan ka agad ng pusa. Kasi Tito Makoy, habang narito ako sa Algeria, ang aking syota namang si Joanna, naglalandi pala ito. At hindi nga nagtagal, nakahanap ka agad ng bagong boyfriend. Buti na nga lang at hindi pa naman kami kasal, hindi pa kami mag-asawa, kaya walang gulong naganap. Sa ngayon Tito Makoy, masaya ako sa aking trabaho dito sa Algeria at aaminin ko ring masaya ako sa relasyon namin ni Hamza sa aming ginagawa. Malayo ang Algiers City kung saan galing itong si Hamza, kaya bibihira rin lang itong makauwi. Dahil dyan palaging kami ang magkasama araw-araw at gabi-gabi para nga kaming mag-asawa rito. Siya rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nawiwili ako sa aking trabaho dito sa Algeria. Alam mo Tito Makoy, nakailang bakasyon na rin ako mula noong 2017, ngunit wala pa rin akong planong tumigil sa pagtatrabaho ko dito sa Algeria. Si Hamza naman, sa susunod na bakasyon na aking gagawin, gusto niyang sumama sa akin at magbakasyon rin dyan sa Pilipinas. Kaya ini-schedule na namin ngayon ang pagpunta sa Philippine Embassy para samahan ko siyang mag-apply ng visa papunta dyan sa Pilipinas. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Isang napakasimpleng kwento, ngunit sana po mapili nyo rin at ibahagi nyo dito sa iyong channel. Alam mo nga pala Tito Makoy, dito sa desierto walang ibang libangan. Kaya palagi akong nag-aabang sa mga kwento na babasahin mo. Kaya sana po mabasa mo rin itong aking kwento. Maraming salamat, lubos na gumagalang, Simbo. Maraming salamat Simbo sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, nagtatanong ka kung anong nangyari sa iyo, lalaking lalaki ka at meron ka pang kakaibang trip pagdating sa babae. Yung nangyari sa iyo kung bakit umiibig ka kay Hamza at si Hamza umiibig rin sa iyo, yan ay resulta ng pag ang isang tao ay madalas mong kasama. Kagaya nyo, kayong dalawa ang magkaharap, maghapon, magdamag. Nadidevelop talaga ang pakiramdam. Nag-umpisa kayo bilang magkatrabaho, naging magkaibigan at ngayon nag-iibigan na. Yan ang dahilan na develop kayo sa isa't isa kasi nga kayo lang dalawa naman ang madalas na magkasama. At dahil nga sa layo nyo sa sentro, wala kayong ibang mapaglibangan kundi ang magkwentuhan at magharap kayong dalawa. Dito nabuo ang kakaibang damdamin nyo sa bawat isa. Ganoon pa man, maigi na yan kaysa kung iisipin mo ang pagiging malungkot, mag-i-emote ka dyan buong maghapon at buong magdamag. Walang problema yan sa tingin ko.
Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, gusto kong i-shoutout ngayon si Joel ng New Orleans, USA. Maraming salamat Joel sa pakikinig, maraming salamat sa suporta. Ang kanyang handle name nga pala, Joe Makati. Joe Makati ng New Orleans, USA. Ingat dyan palagi at maraming salamat sa suporta. I-shoutout na rin natin ang ating mga kasamahan dyan sa United States. At shoutout din, isa-shoutout ko ito si Dark God 2670. Shoutout sa iyo Dark God 2670 at salamat sa iyong comment. Salamat at nagugustuhan mo ang ating pinagsasaluhang kwento dito sa ating channel. Ang sabi dito ni Dark God 2670, kahit daw M2M ang binabasa kong stories, ngunit disinte pa rin kong pakikinggan. Maraming salamat sa iyo at natutuwa akong nagugustuhan mo ang estilo ng ating kwentuhan. Maraming salamat sa inyong lahat na tuloy-tuloy na sumusuporta sa akin at sa inyo na nagugustuhan nyo ang style ng aking presentation dito sa ating kwentuhan. Shout out muli kay Dominador Patawaran at kay Alvin Kalalang, itong dalawang kasamahan natin na patuloy na isina-shoutout ko at patuloy tayong nananalangin na magkaroon ng magandang forever ang dalawang ito. Dominador Patawaran, pagaling ka. I-shoutout ko na rin ang isa pa sa ating kasamahan, ang kanyang handle name, Papa Dudong Stories. Si Papa Dudong Stories, meron din siyang channel na kwentuhan din kagaya ng kwentuhan natin. Ang kanyang channel ay KLS Katang Isip Love Stories. Paki-subscribe nyo rin si Papa Dodong Stories at magaganda rin ang kanyang mga stories na inilalathala. Sa inyong lahat mga kaibigan, yung mga gustong magpa-shoutout sa muli, sabihin nyo, isulat nyo sa pinakahuling upload kasi siguradong dyan ko mababasa ko kaagad dyan. Kung doon kayo maglalagay sa mga matagal nang naka-upload, napakalaki ng posibilidad na hindi ko yan mabasa. At sa mga gustong magpadala ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.